Praise God, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat ng masipayo. And let's begin to worship our Lord. Let's bow down our heads and let's pray. Let's come to Jesus. Give our everything to Him. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob po sa amin. Tunay nga po na dinadakilan namin ang inyong pangalan. Tinataas namin kayo. Panginoon, lumalapit po kami sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Sinasadyaman po namin na ito hindi, Panginoon. Patawarin po kami. Linisin niyo po ang aming puso at isipan. Ito'y magkakarapat-dapat kami upang magpuri at magpasalamat sa inyong pangalan. Hallelujah. Pinapanalangin ko po, Panginoon, ang mga walang pagpuli dito. Gabayan niyo po sila sa kanilang pagpunta dito. Kaya hindi po ang ating mga kapatiran na nasa kanilang mga bahay. Kung pinagdadaanan naman po, Panginoon. Give them comfort, Lord God. Naway maging safe po sila, Panginoon. Kaya hindi po kami. Alam po namin, Panginoon, na andun na po yung bagyo. Pero alam namin, Lord God, na ililigtas niyo po kami sa anumang kapahamangan. Ilalayo niyo po kami sa anumang kapahamangan. Dahil kami po ay inyong mga anak at mahal niyo po kami. Pinamahal din po namin. We entrust to you everything, Lord God. Kaya po sa mga magsasalita ngayong umaga, gabayan niyo po sila, talo niyo po sila sa inyong likuran. At kailangan po ang makita sa buhay ng bawat isa, Lord God. As we worship, maraming salamat. Hallelujah. This is a new song. Title po nito ay Thank You, Jesus, for the day. Let's sing this prayer. I was your wretch, I remember those. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was too wide. And from the heart that answered, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Let me have heaven strong to live inside, and there at the cross you paid that I owe. Broke the chains, free the soul, for the first time I know. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of Christ. Thank you, Jesus, who has
wash me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, it's time to sing. You were very fortunate days, and you walked that out again. And now death has no sting, and life has no end. I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the life. Thank you, Jesus, Jesus, for the life. And now for a call to worship. Good morning, church. Call to worship for today is mataling from Isaiah 12, verse 5 and 6. Praise the Lord with song, for he has done glorious things. Let this be known throughout the earth. Rejoice and shout for joy, you inhabitant of Zion, for great in your mind is the Holy One of Israel. For you all just on the Thank you. Salamat po, Panginoon. Amen. Dahil po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Blessing, salamat. Tuloy na napakabuti ng ating Diyos. Magpakailanman. Hallelujah.
Hanggang hindi kararasan. Habang hindi kararasan, pagkukulan na at wagas mo pagsindan. Habang walang kakayanan, masulihan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan na at wagas mo magsindan. Habang walang kakayanan, masulihan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako. Iyakap mo ako sa akin. Piling mo ako na di kayang tumasan. All of your nakatarungan at katwiran aking pinsay na mag-iwan na ang walang salaman mo. Ang walang salaman mo at kumalang pusa na naman sa akin. Ano ba sa tula ko, ikaw wala iyong pagkira at ako'y pinawalin. Iyakap mo sa akin. Ibig mo ako nang di kayang tumasayan. Iyakap mo ako sa aking nalihan. At
po natin ang Minsan pa, magandang umaga sa ating lahat. Batiin po natin ang bawat isa ng maigi sa ating mga labi at kamayan po natin ang bawat isa ang sising napakaligaya. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung sino po ay magpapalit ng ating pagulit pasasalamat. Hindi na po tayo tumayo sa ating ginagawa. Meron po bang magbabalik? Nagrupo po rin ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi pakilisan din ko na po yung trabaho ko namin. Yan naman ako yung hindi ako tutulog. Naku, hindi ako sa hindi ka sa ayos. Pinakaluwag lang. Tapos sabi ko, naku, wala rin tayo tubig. Ayun, mag-iwanan. Kinari kami ng tubig. Sabi ko, ayun. Naku, kapag nag-prepare ako sa church, anak, sabi ko, anak, nabuna pa tayo dito ha. Kaya sabi ko, anak ka, champion, magaling talaga champions. And technically, sa bansa po namin, i-articulate para lumapit na si Pilipino. And sabi ko, it is Lord and is only sa privilege para habang nagpapahagod na ako, yung focus nila nasa pag-direct here, it is our privilege to praise you and to give praises sa ating Panginoon. So, maraming privilege. Sa maraming privilege ko para sa ating para mapalit na pag-direct sa ating Purihin ang Diyos sa buhay. So, nagbabalik din ako ng pagulit pasasalamat sa ating Diyos na may likha sa atin, sa mga bagong nagagamit ko para maghayag ng Word of God or salita ng Diyos call to worship. Salamat po sa buhay ng mga bago natin tagapagsalita. So, hindi po sila tumatanggi pagka nakasign. So, purihin ang Diyos sa bawat buhay nila at alam natin na hindi lang doon at magagamit pa sila sa anong kaparaanan ng Diyos. So, purihin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Ating lang Diyos, purihin ka, pasalamatan sa bawat isa sa amin. So, Panginoon, sa buhay na aming taglay sa mga oras na ito, salamat po Panginoon dahil pag-blessing ng word ito, Panginoon. Nalalang ito, upang kami po Panginoon na may kalakasan upang dumalo po Panginoon sa bahay na ito, upang ikaw ay purihin, pasalamatan, at ganun din po makapakilig ng iyong salita. Alam namin po, Diyos, na
sa oras nito ay nakakatamad po dahil sa panahon, sa masarap na panahon, malamig na panahon. Pero salamat po sa bawat nilalangay ito po Panginoon na malayo man o malapit po Panginoon ay nandito upang ikaw ay sabay purihin ka. At muli, sa pakikinig namin na iyong salita sa umagang ito, nawa paglayin namin sa paglabas na ito, ang iyong salita at magamit namin unang-una sa aming buhay at pangalawa sa aming kapwa po Panginoon na nangangailangan na iyong magpapatulong. At binabalik namin ito sa pumipig sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sabi din, okay, sabi ng ating hymn, sa umagang ito, Tagalog version ng shelter. May panahon ngayon ng bagyo. Diba? Si Kristo, sabi dito ang batong kanlungan. Bumilipit na naman yung ating Tagalog nito. Kung may pagsubok sa buhay, tayo'y kanyang ingatan kahit ano ang lumatan. Buti natin! Let's exercise our Tagalog. Si Cristo ang bagong may pagsubok sa buhay, tayo'y kanyang iingatan kahit ano ang lumatan. Si Cristo ang bagong ating kanlungan, kung may pagsubok sa buhay. Si Cristo ang bagong ating kanlungan, laging maaasahan. Kasama ko bawat araw, si Kristo aking matnubay. Ang takot ko'y pinaparang, ako'y nagulaan. Si Kristo ang bagong ating kanlungan, kung may pagsubok sa buhay. Si Kristo ang bagong ating kanlungan, laging maaasahan. May pagsasalalasan kay Kristo kong inaaman. Hindi ako pangalan, ngayon at magpakailanman. Si Kristo ang bagong ating kanlungan, kung may pagsubok sa buhay. Si Kristo ang bagong ating kanlungan, laging maaasahan. Si Kristo ang bagong ating kanlungan, kung may pagsubok sa buhay. Si Kristo ang bagong ating kanlungan, laging maaasahan. Amen. Okay ba Tagalog?
Kaya kung saan natin ang ating mga Bible, dito sa Book of James. Okay, Book of James, chapter 1, read about lahat ito tayo. Di James, chapter 1, sabi dito sa James, sabi niya, James, the servant of God and the Lord Jesus Christ, will help Christ in dispersion greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and that steadfastness of its full effect, that you may be perfect, complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all, will reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, let the doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed with the wind. For that person must not suppose he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother boast in this exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of grass, he will pass away. When the sun rises, with its scorching heat, and withers the grass, its flowers fall, and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive a crown of life. His God has promised those who love him. Let the one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil. And he himself tempts no one, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it's fully grown, brings forth death. Do not deceive, my beloved brothers, every good gift and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow due to the change of his own will be brought us forth by the word of truth, that we should be a kind firstfruit of his creature. Know this, my beloved brothers, that every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness and the flooded word that is able to save your soul. Be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, like a man who looks intently at his natural face in a mirror, or he looks at himself and goes away, and once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being a hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God, the Father, is pleased to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from Lord. May the Lord bless upon the reading of His word. May we pray. Father God, we thank you, Lord, and praise you for who you are. Salamat, Panginoon. Pag-ingat mo sa amin sa mga bagyo na dumating, O God. And even, Lord, sa mga darating pa sa mga bagyo, O God. And Lord, we pray na patuloy ka dito sa aming buhay. Tapos, Lord,
to fulfill your will and desires in our lives, O God. Thank you for being with us. Lord, thank you for your presence with us, Lord, this morning. We trust everything to your hands, O God. Cover us with the precious blood of Jesus and cover us with your holy angels. These you ask in Jesus' name. Amen. Okay, so, pasalamat po tayo sa Panginoon na na-restore po yung ating power. No? At yung nangyari pala, walang power kasi nag-disconnect, no? Doon sa dutungan. Okay? So, hinanap ng Biblisya, no? Ay parang, ano tawag ito? Pinawisap din siya, no? Kasi hinanap niya doon, wala. No? Sabi ko dito kasi puto. So, ibig sabihin, dito lang siya. No? Banda. So, nakita niya na pagkaroon yung grade dito lang. So, dyan. Doon. So, anyway, nakita lang doon niya at dinikpitan lang naman niya, no? Kaya, nawawala siya. Like this, no? Okay. So, nawawala siya kasi loose yung kanyang connection, no? Sa kanyang sa main. Kasi doon sa main switch ay meron. No? Tapos, dito wala. Ibig sabihin, may tumatakbo. No? So, somewhere dito, no? At kung kita niya may mga tape dyan, sabi niya, ito yun. So, inakyat niya. At, yan, natagpuan niya. No? Okay, so, ito, kaya nga na-discover yung power. Okay, so, in like manner sa buhay natin, that's it. No? If we are connected with the Lord, then, yun, mayroon tayong power. No? Kasi pag lose yung ating connection sa Panginoon, nawawala yung ating power. Kaya gano'n, di ba? Kasi lose yung ating connection, no? Sa Panginoon. So, andap yung buhay natin. Okay? Now, kaya pangakon ng Panginoon sabi niya, just remains, stand firm, abide in me, and you will surely bear fruit. Okay. Now, ngayon ating title sa magang ito is Becoming Strong in the Midst of the Storm. So, kung makita mo yan, yung union ko yan, hindi siya naging strong during ng storm. Di ba? Kasagsagan ng storm, hindi siya naging malakas, no? Okay, hindi siya naging malakas sa kasagsagan ng storm. Okay, so naging malakas siya dahil yung kanyang ugat ay napailalim na. Kumbaga, nakaugat na siya. Kaya pagdating ng storm, makita natin na nakatayo siya. Ba? Kung makita natin na yung mga nyog sa mga Bicol, yung mga laging binubomba ng bagyo. Ito yung mga nyog ng mga malalakas. No? Mga matitibay sila. Kasi bakit? Kapag nilulog sila ng storm, ay yung kanyang roots ay bumabaon sa ilalim. No? Nagpapailalim sila. No? Hanggang hindi na sila matumba. No? Pag natumba, wala na. Siyempre. No? So, ibig sabihin dito, bakit hindi matumba? Kailangan nakabaon yung roots mo deeper. No? Pailalim. Okay, so, ganyan, no? At ngayon, naranasan ng mga kababayan natin, no? Diba kung doon sa ibang lugar, Antuanes, no? Yung bagsik ng signal number 5, no?
Alright, no? Sa lumilipad yung mga, mga atin. No? Okay, so, anyway, pag lumulad na yung atin, hindi na pwedeng lamputin yun. No? Yung atin, no? At saluhin. Okay? So, antayin mo muna, no? At saka mo, hayaan mo store, no? At saka mo ayusin. Okay, so, sa buhay natin, gano'n, no? Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagiba o kaya na nagkaroon ng problema, hindi ka na babangon. No? Kailangan bumangon ka, no? At magpalakas sa kanila. Okay, so, ito, become strong amidst the storm. So, before the storm comes, ibig sabihin ito, magpalakas na po tayo, no? Hipayan na natin yung dapat natin hipayin. Okay? So, upang pagdating ng mga pagsubok, ng mga bagyo sa buhay natin, hindi tayo basta-basta natitilan. No? Okay, so, yun. Okay, una dito, sabi dito, first, sabi niya, we must put our total trust in God when trial comes. Ang sabi dito, we must put our total trust in God when trial comes. Okay. So, yung trust na ito ay hindi yan mag-develop not until na kasama mo si Lord araw-araw. No? Unless that you are living in intimacy with the Lord every day. Okay. So, sabi niya, faith is trusting God as a purpose in all that's happening in your life without knowing why. So, ito yung sinasabi natin yung faith na strong. Na you can trust God even hindi mo alam no, bakit. But still you trust in God. No? That He is doing good for you. Ayan, no? So, ito ba sinabi ni Eric Warren, no? Okay. So, sabi dito sa next, no? Sabi niya, sa verse 5, sabi niya, if any one of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and He will give it to you. But when you ask, believe, you must believe. You must believe and do not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed with the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all his ways. Okay, so, okay. Wala yung verse doon. Wala. Okay. So anyway, hindi rin. Okay, so anyway, sabi dito, pala. Sabi ko, natin kukulit yan. Sabi niya, verse 1, sabi niya, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ayan. Now, notice dito sa verse ito, sabi niya, we must trust God completely when trial comes. No? Now, dito sa verse 2, sabi niyo, count it all joy when you fall into diverse trials. No? Kaya sabi ko kagabi sa Bible study namin, sabi ko, kayo ba ay kapag may pagsubok pa kayo, natutuwa ba kayo? Kasi katulad yan, no? Namatayan kayo ng anak. Diba? And then, nasunog po yung buong bahay nyo. Natuwa ba kayo doon? Sabihan hindi po. Bakit sabi dito ng James? Matuwa po tayo. Count it all joy. Maganap sa mga pagsubok sa buhay. Why? No? Alam niyo po, totoo yung hindi
mahirap ito. No? Na sinasabi ni James. Pero wala tayo matuwa. Sinabi niya eh. No? Maggalak kayo kung kayo ay nakaranas ng mga ibang-ibang pagsubok. So, ibig sabihin dito, no? Yung pagsubok, hindi siya nakakatuwa. Pero yung result niya, knowing that God has a greater purpose for your life, doon ka matuwa. No? Because God is working for your own good, for something better than what you are experiencing with. No? So, ibig sabihin dito, doon tayo matuwa sa resulta because God is working. Okay, sabi niya, God is working in our lives. No? So, sa mga pagsubok, doon kumikilos ang Diyos sa buhay natin. No? Sabi ko nga ni Sino Evangelist, no? Nakalimutan ko, sabi niya, nung 3 araw na wala siyang pagsubok, tinanong si Lord, sabi niya, Lord, am I backslidden? No? Because nobody cares for me, no? Parang walang nakikialam sa akin. Wala akong naranasan ng mga pagsubok itong sa loob ng 3 araw. Sabi niya, Lord, am I really backslidden? Maya-maya, binato siya. Ay! Thank you, Lord. So, now, ibig sabihin dito, ganito, hindi ibig sabihin na kapag wala tayong pagsubok, humingi tayo ng mga pagsubok. No? Okay. So, hindi yan ang point dito. Kasi sabi niya dito, kapag tayo ay masaya, magpuri tayo sa Diyos, di ba? Sa unang pagsubok, hindi awit tayo ng awit sa Diyos. No? Kung may pagsubok, manalangin tayo sa Diyos. No? So, nagkakaroon ng pagkakaiba ng ating mga gawain. No? Alright. Okay, sabi dito, tingnan natin Bakit sabi niya dito, count it all joy? Sabi niya, because you know that the testing of your faith produces steadfastness, patience. And then, that patience has its full effect that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, ibig sabihin dito, bakit tayo matuwa when trial comes in our way? Because God is working for our own good. Ano ba good? Ano ba yung good na sinasabi ng Panginoon? Tandaan natin, sabi ng Romans chapter 8, verse 28. For we know that all things work together for our own good, for those who love the Lord. And then sinabi pa niya, we are predestined to be conformed in the likeness of Christ. Yan, no? So, ibig sabihin dito, yung ating goal, yung ating purpose is to become like Christ. And you cannot become like Christ until you experience trials. Until you experience discipline from God. Yung mga discipline ng Diyos, sinasabi doon sa Hebrews, ay yung mga pagsubok. No? That's God's discipline. Katulad ng athlete, no? Walang athlete na sasabat sa ring, sa fight, until na nagkaroon siya ng training. No? Yung talagang matinding training. Hindi pwede na paisi-isi ka lang. No? Kailangan sobrang hindi ng training. No? Kung makita mo si Pacquiao bago sa lumaban, matindi yung takbo niya. Wala namang mahabol sa kanya. Bakit siya takbo ng takbo? Diba? Kita natin, no? Kahit ang halik tapat, tumatakbo siya. Kasi, ay yung kanyang dinidevelop, yung kanyang stamina, yung kanyang lakas, yung kanyang
tawag ito, endurance. No? Sa fight na darating. Okay. So, pagdating sa fight, makita natin ready siya. Huh? Ready siya, makita natin. Fight na lumaban na sila. No? Si Tyson. Sino kalaban niya? Si Tyson is 58 years old, almost senior na siya. No? 58, di ba? Ano kalaban niya? 57. Diba? 27 years old. So, ibig sabihin ito, parang ina-underestimate ng 27 years old, yan 58 kasi senior na almost eh. No, si Tyson. Pero tunog yung kan. No, yung 27. No, tunog siya, no? Tunog siya sa 58. So, hindi pa siya naunod. Why? Kasi, kahit na 58 siya, hindi siya tumitigil, no? Sa pag-ensayo. No? Eh, siyempre kung tumigil na siya, hindi pwede siya lumaban sa ring. No? So, ibig sabihin ito, hindi ibig sabihin na tayo ay may edad na hindi na tayo gagamit-gamit sa Diyos. In fact, yun po yung ginagamit ng Diyos. No? Yung mga patikan sa panampalataya. Tingnan mo si Moses, kailan siya ginamit ng Diyos? Ha? Noong 80 years old siya, doon pa lang siya ginamit ng Diyos. Yung iba ayaw na ayaw na maglingkod sa Panginoon kasi patanda na. Si Moses, 80 years old siya nag-umpisa ng kanyang ministry. So, ibig sabihin dito, kapag gamitin ka ng Diyos, wala sa edad. Si Noah, kailan siya ginamit ng Diyos? Pagawa siya ng arka. 600 years. Meron pa bang edad na gano'n? Ibig sabihin, hindi lang siya matanda, kundi matanda. Ayun. Yun ang edad niya, 600. No? Si Moses. At namatay siya ng 900. Imagine mo na, no? Kung naka-ideal lang siya, without age, the 600, kasi sabi matanda na ako, imagine mo wala siyang ginawa for 300 years. Sa haba pa pala ng panahon na nilaan ng Panginoon sa kanya. No? Okay, so, now, sabihin niyo, consider it pure joy. No? When you fall into diverse temptation. Huh? Okay. Alright, next, please. Alright. So, ito yung sinasabi ito, no? During trials, doon po tayo maka-regain ng wisdom. When trial comes. Okay. So, ano po yung wisdom na sinasabi? Hindi yung wisdom na yung magaling na sa sama. Wisdom dito, kung makita natin, ang sinasabi ng wisdom ng James, it's about your character. About yung Christ-like character mo. No? That's wisdom. Yung sinasabi natin, no? It's your character. It's a Christ-like character being formed in you. And you are wise. So you are not wise if your character is not good. Kahit nasabi mo, abogado ka, kung hindi mo kung wala kang disiplina sa sarili mo, at ikaw ay alipin ng kasalanan, you are not wise. The wise person is the one who applied the truth in his life, the knowledge. No? Naalala niyo natin yung mga parents natin, no? Kapag pangit yung ating ugali, kung tayo mga bata pa, sasabihin na, para ka ba ng pinag-aralan? No? Kasi, ibig sabihin, hindi natin ina-apply yung napag-aralan natin, katulad yun, no? Yung sikat na university sa US, ano yun? Yung Harvard. Ano yung purpose of Harvard? Why Harvard was established during the time? No? Early period. Okay? So the purpose, yung mission statement ng Harvard, so that every student will come to know the Lord Jesus Christ and becoming like Christ.
Oh, what is Harvard now? Harvard now are producing students who are atheists, who don't believe in God anymore. What is that? So, makita po natin that schools cannot, what? Give you wisdom. No? Magaling ka na. You don't even believe what the Bible says. Katulad na si Ate Miriam, no? Kilala mo Ate Miriam? Depends on Harvard University, no? Graduate. Di ba? Ba? Ano sabi niya nung siya yung malapit na mamatay? Tinanong siya, hindi ka man natakot mamatay? Ay, sabi niya. Buti ngayon para malaman mo kung totoo may impyerno. Just imagine, you are, what? You are educated in Harvard, and yet you don't believe what the Bible says. Diba? Okay, so, yun, no? Kaya sabi dito, during the time of trials, doon natin yung ating character ma-receive. Diba? The wisdom would develop. Kaya, during trials, dapat you have to trust in God. No? Nasabihin mo sa Panginoon, Lord, in this trial, please help me develop what you want me to develop. No? If in my life patience is lacking, please develop that patience in this trial. In these trials, Lord, let kindness, faithfulness, meekness, gentleness, self-control be developed. Okay. Kasi when you fall into trials and become bitter against God, then you will never experience what the Lord is doing in your life. Instead, you become rebellious against God. No? So, di ba yung pinito ka sa babae na he was falsely accused and he was sentenced to the electric chair. You pray, Lord, please help me to prosecute. The people will see the difference. No? Either by going in that electric chair or I will be acquitted by the court. So makita natin at the end, no? Kahit nag-go na siya sa electric chair, God intervened with her. No? She was saved by God in that time. Okay, so, kaya maraming mga nakulong doon, nakakilala sa Panginoon because nakita nila yung kanyang yung faith, actuation, no? Paano siya, paano niya hinarap yung pagsubok. Kasi karaniwan sabi ng mga tao doon, karaniwan ng mga tao na patungo sa literature ng bumura. No? Nagwawala. Pero siya nakita daw, kalmado, as if na parang tutupa, papunta doon sa katayan. No? Even alam nila na wala siyang kasalanan. No? And yet, makita nila yung trust niya sa Panginoon. No? Okay, so, yeah. Okay, next, please. Okay. Now, pangalawa dito, sabi dito, we must find our identity in Christ than in anything else. Yeah. We must find our identity in Christ than in anything else. Okay, sabihin dito, when your identity is in Christ, your identity is the same yesterday, today, and tomorrow. Criticism cannot change it. Pain can shake it. This can't determine it. When your identity is in the rock, your identity is rock solid. So, dapat alamin natin kung sino tayo kay Kristo. Okay, why? Tingnan natin sa next verse, please. Sabi niya,
believers, sabi niya sa verse 9, no? In humble circumstances. Sabi niya, ought to take pride in their high position. So, ibig sabihin ito, if you are experiencing trials, lalo na poverty, no? So, you have to exalt yourself. Sabi ito, you have to take pride in your high position. So, ibig sabihin dito, huwag kang magmaliit. No? Huwag mong maliitin yung sarili mo. You are somebody. In fact, you are called by God as saints. Ano ba ibig sabihin saints? Sa Katoliko, maging saint ka lang pag patay ka. No? Pero, si Pablo, yung tinatawag niya ng mga saints ay mga Kristiyano. Ibig sabihin, ito mga tao ito na tinubos ng banal na dugo ni Jesus. So they are saints. So sila ay mga banal. Kaya, mataas yung pagtingin ni Pablo sa kanila. So panasa niya, to the saints in Ephesians, to the saints in Colossians, to the saints in Romans. Ngayon, tatawagin kasi, no? Tatawanan ka. Diba? O santo, diba? Tawagin mo si brother, santo brother mo to eh. Pwede ka ba? Santa Maria, pwede yun. Magaling. Kasi, ayun na si brother mo eh. Okay, so, pero, you know what? Ito yung tawag ni Paul. Sa mga Kristiyano, you are saints. So, means that you are so highly valued by God. Ikaw ay mataas yung paningin ng Diyos. Why? Because you are not bought with something ordinary, but you are bought with the precious blood of Jesus. So, ganun yung halaga natin. Alam mo, minsan, pag tayo ay pumunta sa mga mayayaman ng mga gatherings, no? Nanili tayo. Why? Kasi yung mga kasama natin nakakabila. No, armored car, kabila. No, nakarito ng Rolex. 2.7 million. No? With cars na 18 million. No? Ganon, no? Tapos tayo nakabida lang, no? Nakabida na tayo na hindi po mabuksan sa kabila. Doon kayo po. Tapos pag ulan din sa loob. So, alam mo nung pinahirapan mo engineer mo ganun sa kaya ng buong na kanilang modelo ba? Pag-drive ko sa bida, sabi ko parang ibang iba ito. No? Parang iba-iba yung, parang ibang-iba na, nag-iba si bida, no? Ano yung dinadrive ko? No? Parang abong ka eh. But anyway, gano'n nga, no? So, ibig sabihin ito, hindi ka nahiya kung ano yung ating kalagayan as of now. Diba? Parang yung mga milyonaryo na nagpapanggap, diba? Naging mga parang taong grasa, yung mga nanlilimos. Siyempre, naranasan nila, duduruan sila. No? Hindi nila alam na CEO pala nila ito. Hindi sila papasukin sa kanilang mga restaurant kasi babaho sila. Hindi nila alam na yung pala yung may-ari ng restaurant. Now, ano rin po, this is what we are. Yung sasabi ko, no? Sa ngayon, we are called by the word as what? As, ano yung tawag na ng mundo sa mga Kristiyano during the time especially? They are Christ of the world. Ano mo, basura. No? Sila yung mga pinakakawawa. Kaya nga sabi ni Pablo, kung ang ating pag-asa ay dito sa mundo, tayo ang pinakakawawa. No? Sabi ni Pablo. Kaya sabi niya dito, sabi ni Jean, sabi niya, take pride in your high position. Remember that you are
somebody. You are somebody. And then, when in fact you are saints, sabi ni Paul. No? Okay, si James naman, sabi niya, you have to think of your high position. Anong high position? You are seated with Christ. Pag ikaw ay nakaupo sa tabi ng presidente, sino ka? You are somebody. You are ambassador. You are special person. Close to the king. You are a child of God. So, you cannot just come into the presence of God being not having a relationship with Him. No? Now, if you are a son of God, then it's of God. Diba? Yung sinabi ko noon na may sundalo na umiiyak kasi hindi siya makapasok doon sa White House. Yung ginawa ng bata, sabi niya, halika, lalim kita sa loob. So, dinala siya. Yung mga guards, hindi sila pinagkaalaman. And then, tinawag si President Lincoln. Sabi niya, Dad, itong kaibigan ko, gusto ko niyang kausapin. Nakapasok siya because he is the son of the President of America. Now, we are not the son of President Marcos, but we are the children of God. Right? So as children of God, we can come close boldly into the throne of God. Tayo ay makapasok sa presensya ng Diyos in the very presence of God through the blood of Jesus. Okay, so, yun, no? Kaya, okay, next. Kaya sabi niyo, kung makita natin yung identity, who are you? As if, no, napakadami ito. No? At mapagkatayo kung isa-isahin natin na explain natin yan. No? So, kung kita natin dito, if you are children of God, if Christ is in you, you are reconciled to God, you are blessed, you are equipped, you are loved, you are God's workmanship, you are made alive, you are treasured possession of God, you are strong in the Lord, filled with the Holy Spirit, victorious, and then sabi niya dito, more than a conqueror, never alone, empowered, a saint, powerful, righteous, masterpiece, chosen, born again, ambassador for Christ, free from temptation, soul of life, justified, child of God, God's able. Mahaba, di ba? That's your identity if you are in Christ. Diba? Pag tayo ay kay Kristo, tayo ay nanatili kay Kristo, eto, no? Kaya hindi tayo dapat maliitin ng mundo at hindi tayo maging maliit sa kanila. No? Kasi kung yung ating identity is our position today, yung status po natin, no? Dahil kaya, usually yung pinagbumayabang ng tao, yung kanyang kayamanan, yung kanyang bahay, yung kanyang sasakyan, yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang trabaho, yung kanyang sweldo na 6 digits. No? Ganon. Yung pinagbumayabang. But you know what? When all these things would be gone, who are you today? Katulad yung mayaman kasi nasa Rus. Akala niya mayaman siya, pero hindi niya pala alam that even just a single drop of water, yun ang kilala niya. Hindi pa pinagkaito sa kanya. That's the only thing that he would ask for, no? Pero hindi pa pinagkaloob. Kaya, ito ba, kaya sinasabi ko, please, no? Okay, balik. Kaya sabi dito, yung mga rich people, no, take pride in their humiliation. Kasi sabi niya, since they will pass away like a flower, the sun rises with scorching heat, withers plant, falls, destroyed. The same way, the rich will fade away even while they go about their business. Makita natin ngayon, yung type ng pipito ay nananalasa. So, makita natin, no, yung sa Christine, yung kanilang mga sasakyan doon na sa ating ng bahay nila.
Ewan ko paano na punta doon, no? Hindi pa doon. Basta yung kotse nila nandun na sa kan eh. Sa bubong. No? Yung bahay. Paano mo tanggalin yun, no? Pwede siguro, no? Isa-isahin. Wala ka na itumak doon. No? Okay, so yun, no? So, yan ang ibig sabihin ito. Dito ngayon, pinakita sa atin ng Diyos. Kasi sinabi nila ng Peter yan. No? Na lahat ng bagay sa mundo dito, magugunaw. Tama ba? Will turn into ashes. No? So, dito yung ating puso ay naposes tayo sa ganitong mga pangyayari. Patay. Pagpag wala ito, sino ka? Who are you? No? So, you would lose your identity. Diba? Diba? Okay, so kaya sabi ito, wag yung mga mayaman, wag magmayabang sa kanilang mga kayamanan. Instead, in fact, no? Yung mga kayamanan, sinabi ng Panginoon, sell your possession and give to the poor. But yung dapat ang gagawin eh. No? Yung kayamanan natin, itutulong natin sa mga naghihikahos. Kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, huwag tayo makatubili na gamitin natin for the glory of God. Kasi marami din mayaman, ginamit ng Diyos. No? Katulad si ba yan? Ha? Okay. So, ito, next, please. This one. Okay, pangatlo. Sabi dito, we must be doer of the word instead of just doer. Okay? So, kasi, ito nga, sabihin dito, yung word of God is what? Is making us complete. Is working for our completion, for our perfection. Yung Word of God. Yung Word of God, the Gospel of Jesus, na bago, nag-alis ng ating kasalanan, itong Gospel nito, ito din yung magbago ng buhay natin and will transform us into Christ-likeness. No? But we have to obey the Word. Okay, sabi niya, the root of justification is by faith. But the fruit of justification is by works. So, ibig sabihin dito, hindi ka pwede na ma-justify dahil sa ginawa mo. Ikaw ay napawalang sala dahil sa panampalataya mo kay Kristo na. Tama? Doon ka mapalakakano. Ngunit yung bunga noong iyong kaligtasan, na ikaw ay binago at niligtas ng Panginoon, ay works. No? Yan ang bunga. Kayo ba ay natutuwa, magtanim kayo ng gulay, di ba, talong? No? Ang taba-taba ng talong mo, tapos hindi na bumunga. Nagbibigan. Natuwa ba? Simple. No? Kahit sabihin mo, napakataba ng talong mo, yung okra mo, ang tataba, no? Pero pag hindi yan namumunga, puputulin mo yun. Tama ba? Nalala yung dati yung talim ako dyan ng may isang talim dati dyan na malago siya. Patula natin. No? So, yung patula, malago siya. In fact, malapit dito. Bakit sa simbahan natin? So, bulaklak siya din yung bulaklak, pero wala siyang bunga. Sabi ko, itong patula ito, hindi naman siya flower plant. Buti kong rosa na siya, no? Kasi bulaklak yung ibibigay niya. Anong gagawin sa bulaklak niya? Ay, di, wala. No? Okay, yung kamo ba? Ginugulay yung ba? Yung bulaklak na patula? Ha? Diling doon? Diling doon? Pwede? Siguro kung nandito ka, binigay ko sa iyo yun. Ayaw naman sa sinumarayo ka, no? Pero okay yun, gano'n, no? Kasi hindi naman ni-expect ko, no? Kasi hindi ako marunong
ng dinding, ng patulan. Kaya sa akin, walang halaga. Ikaw, mataba ka, marami kang bulak-bulak, tapos ka, patay ka. Ayun. So, since sa Diyos, God is looking for the fruit. Nakita mo na yung Panginoon, one time, nung siya ay nagutom, at He was looking for a fruit and nothing. Ano ginawa ni Lord? From now on, you shall not bear fruit anymore. Yun, no? God cursed that land, not the plant, no? Yung big tree na yan. Okay, so, ibig sabihin nito, hindi nakuha si Lord sa atin kung tayo ay aral ng salita ng Panginoon, basa ng salita ng Panginoon, tapos hindi natin ina-apply sa buhay, right? Kasi that's what He said. Diba? Kung kayo mga magulang, utos kayo ng utos sa mga anak nyo, no? Tapos walang sumusunod. Tapos sasabihin niyo, hindi pa kayo nakarinig? Nakarinig po. Ay, bakit hindi kayo gumagawa? Ayaw ko po. Asay na. Anong feeling mo, no? As parents, masaya ka? Of course, hindi. Same way, ganoon din sa Diyos. Kasi ito sa amin ni James, no? Sabi niya, be not doers of the word only, but hearers, no? But doers. Kung ano ang inuutos ni Lord, dahil kasi na, hindi pwede mo sabihin na, Lord, kasi pa sabi ng Panginoon, many will say in the last days, Lord, Lord, Lord. Pero ang sabi ni Lord, I never knew you. Okay? Kasi ibig sabihin dito, kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, Jesus is not our Lord. Ito yan. Okay? Kasi kaya sinabi mo siya, Lord, ibig sabihin, handa ka sumunod. Amen? Kapag hindi ka sumusunod, you are not, He's not your Lord. That's it. Huh? Okay. Next please. Sabi niya, blessed is the one who perseveres in the trials, because he stood the test. That person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Usually, ano yung mga tao na tumanggap na commendation from the Lord? These are people, makita natin, no? Na they are bringing fruit to the Lord, diba? Yung, makita natin yung mga talents na yan, yung mga nagbigay ng mga talents nila, no? Isa, yung isa naman ay, I think, 5, no? Yung isa, 10. Okay, so, yung dalawa, mayroon silang resulta. No? Yung isa, wala. Natakot siya. Diba? So, dito makita natin, that God is looking for somebody who would obey Him and love Him. No? Because if we really love the Lord, we should obey Him. Diba? Hindi pwede na hindi tayo susunod na sa Diyos kung hindi natin siya mahal. Kaya makita natin, no? Yung mga martyrs, bakit sila naging martyr? Because of their faith. Because of their, because of their work. Dahil sa kanilang ginawa. Dahil they become a witness to Jesus, they were martyred by people. Because of speaking the gospel of Jesus. Tama ba? Gano'n, no? Kasi kung wala, yung mga tao na hindi nag-preach, hindi nag-evangelize, hindi sila pini-persecute. Usually,
usually, yung mga pinipersecute ay ganito, stop preaching the name of Jesus, period. Nakita niyo doon sa Israel? Yung mga kabataan doon, yung mga young people doon na preach doon sa street ng Jerusalem. Anong ginagawa ng mga tao doon? Stop! Masabi yung mga bata, no? Mga maliliit na bata, mga 8 years old, 10 years old, no? Dinudurami na yung napipreach. No? Tapos dumaan yung mga sundalo, hindi sila agad. Hindi mo lang sila pinakailaman na inahampas sila ng mga bag, no? Whatever. Dumaan yung sundalo, sabi, what's that? Yun lang. No? Why? Because we were preaching the name of Jesus. Now, if we stop preaching the name of Jesus, they will not experience persecution. Kaya sabi dito, yung mga nagmamahal sa Panginoon, under trials, no? So, kahit na, makita mo, si Isaiah, siya ay nilagari ng pahati, hinati siya ng lalaki. Why? Because of the gospel of Jesus. Kung makita mo si Jeremiah, tinapon siya doon sa balon na walang tubig. Ang malalim na balon. Why? Because of what? The Word of God. He was preaching the Word of God. Kasi stop preaching, then we will not bother you anymore. Sabi niya, parang no? Parang apoy sa puso. I cannot stop, I cannot help but preach. Kaya makita niya yung suffering ni Jeremiah because of his obedience and love to God. Ito sa sabi ng Bible, the promise niya, no? He will give them the crown of life. No? Kaya sabi niya, well, then that no one should say, I am tempted by God. Because God cannot be tempted by anyone. Ibig sabihin ito, pag mayroong mga trials, temptation, ito mga trials ito ay pinapahirapan natin ng Diyos. No! Kung makita natin si kay Job, sino nagbigay ng mga trials sa kanya? Si Job, si God ba? Si Diyos mo? No! Not even one. No? Kasi yung mga perfect gift galing sa Diyos yun, sabi yan. No? Next please. Sabi yan, no? Don't be deceived with your brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose us to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of firstborn of all He created. So, ibig sabihin dito, through the gospel of Jesus, through His word, sabi dito, we become the firstborn of God. Ibig sabihin dito, through the gospel of Jesus, tayo ay pinanganak sa kanyang kaharian. At ito din yung gospel, ito yung katotohanan, yung salita ng katotohanan, ang siyang magbago sa buhay natin na magiging katanggap-tanggap tayo, kalugod-lugod sa Diyos. Because that's what Paul is saying about. Sabi niya, my heart is in anguish and in pain until Christ is being formed in you. Maliban na yung buhay natin ay maging katulad ni Kristo, sabi ni Paul, ang aking puso ay natutubo. Which means, until we become mature, and becoming like Christ. No? Sabi ni Paul dito, hindi tayo nakakalugod sa Diyos. Kung mayroon tayong mga kasalanan pa sa buhay natin, yan ang mga hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba? Okay, so, good. Next please. Okay, next part. Okay, sabi niya. Sa verse 3 ko, sabi niya, do not merely listen to the word, but be doers. Sabi niya, do what it says. Sabi niya, anyone who listens to the word but does not do what it says is like one who looks at his face in a mirror. Next please. Then,
After looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, it will be blessed in what they do. Sabi niya, those who consider themselves religious and yet does not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion of God the Father accepts is pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted from the word. So, ibig sabihin dito, ito yung nais ng Diyos sa atin, no? To become perfect in Christ. To become mature in Christ. Fully mature in Christ. Becoming like Christ in our character. That's the purpose of God sa buhay natin. Kaya sabihin ito, yung salita ng Diyos, kapag hindi natin ito ina-apply sa buhay natin, it would not bring results. It will not do anything good to us. No? No? Kasi, kaya sabi ni Paul, actually sabi ni Peter, also Peter, sabi niya, crave for spiritual food. Meal, which is the Word of God. So, ibig sabihin na dito, i-desire natin yung salita ng Diyos and we have to apply it into our life. Kaya alam po, bakit kailangan natin mag-journal? I encourage you to do journal. Why? Because if you do journal, you have the intention to know the will of God and to do what God wants you to do. Kasi kung hindi mo isusulat, parang walang ka, no? Halimbawa, nalala ko yung kapatid ko dati, no? Ito bili ka ng kamalis, bili ka ng sibuyas, bili ka ng isda, no? Ang dami! Sabi niya, ano yan? Hindi ko memorize. Sulat mo. Ayan. So, isusulat. Kasi pag sinusulat mo, hindi makalimutan at gusto mo talaga siyang gawin. Kaya sabi ko, a small paper is better than a good movie. A small paper and a pencil is better than a good memory. Okay, so, okay, so, ano po ibig sabihin dito ng Panginoon? Now, if we do these things, it will keep us what? It will make us strong. No? Pakita mo, no? If you are, sabihin dito, put on the whole armor of God. Ano yung buckle of truth? Yung buckle of truth dito yun ilalagay. No? Kasi ilalagay mo yung sword mo. Pag buluhan yung buckle of truth mo, matutumba yung sword mo, no? Mahulog, whatever. So, ibig sabihin dito yun, no? Pag wala, mahina yung kapit natin sa salita ng Panginoon. When trial comes, no, we cannot fight against it. We cannot fight the enemy. No? We cannot fight. Why? Dahil maluwag yung mga yung pagkapit mo sa salita ng Diyos. Pero kung matindi yung kapit mo sa salita ng Diyos, yung sabi ba gano'n, yung faith mo, no? Kahit yung kaya mo magbutas ng magbutas ng atik ng iba. No? Hindi ka matatakot na magalit. No? Para lang magawa mo yung kalooban ng Diyos. Kaya mo yun, yung faith mo. Ibig sabihin, ganun po, yung faith na tinatawag, and it would not happen overnight. You must have to dwell before the presence of God. Diba? Ito ibig sabihin yun.
Meron akong testimony na napakinggan, napanood. Sabi niya, ito siya, no? Nung siya nakakilala sa Panginoon, excited siya laging pumunta sa church. No? Then one time, habang pupunta sila sa church, may mga pusa, no? Doon sa kanilang mga parang driveway, no? Na kalat-kalat doon. So, mayroong tao na gustong mag-alaga ng mga maliliit na pusa. So sabi niya, dalahin ko yun doon. No? So kahit na pumunta sa church, pero talagang concern siya doon sa mga pusa na yun. So ginawa niya, dinampot yung pusa, no? Dinuli niya. No? Kaya, no? Siyempre nung dinampot niya, dinuli, ay galit yung pusa. No? So nagpala, umatag yung pusa. Tapos kinalmot siya, hindi siya kinalmot, ang kinagat siya ng tulo. Parang bumugo. No? So, siyempre sa kanya, wala yan. Pusa lang yan, maliit na pusa. Walang problema yan. So, hinugasan nila, tapos lagyan ng bandage, okay na. No? Tapos dinala niya yung pusa doon sa tao na gusto mag-alaga. Okay, and then nung nandun sa church, nakita niya, tumapagay ang kamay niya. No? At sabi ng anak niya, Mami, that's not ordinary thing. You have to go to the hospital. So, pumunta siya sa doktor, and then nakita ng doktor na yung rabies pala, mabilis, no? Paakyat na sa kanyang uman, no? Sa kanyang kamay, na nagdanam doon yung kamay niya. No? So, para ma-stop yun, kailangan operation. No? Sudden operation. So, okay, dahil gabi yun, so tinawagan ng doktor, tulong tayo ng doktor. No? So, nag-aantay po sila doon, habang inaantay niya, na nagtanam yung kanyang kamay. At ito, ano yung nangyari? No? Sabi niya, di ba sabi ng Panginoon, sabi niya, I am a child of God, and I can't go into the presence of God and ask anything before Him. Why I should wait for the doctor? I might die tomorrow. No? I might die now. Sabi niya. Kasi tulog ko yung doktor eh. Nahiya naman sila magisingin. No? Eh yung rabies, nakita nila, napaakyat. And then sabi niya, Lord, ang ginawa na sa doon sa kanyang kamay, sabi niya, Lord, I am coming to you now. And I know that by your wounds and by your stripes, I am healed. And I am ordering now this hand. Itong rabies na ito, na umaakyat sa aking, mula sa aking kamay, no? Patungo sa aking ulo. Kasi pag sa ulo, sige, masasira na ang ulo ko. No? Tapos na. You will never be treated anymore. Mamamatay ka. So, eto, sabi niya, in the name of Jesus, I command you, no? Sickness, stop. Now. Okay? And then, inumagahan, isip ito mahaba, no? Tapos nandun na siya, ina-opera pa rin siya. And then, dumating ng doktor alas 8. Eh, ano yung oras na? Alas 8 sa kinagat, alas 8 din siya operahan. So, supposedly, aakyat na yun at mapangalay siya at mamamatay. Now, binusad. Sabi ng doktor, saan dito yung gagawin natin? Ito po yung gawin na kinagat, no? Yan ang operahin. Saan dito? Wala namang plan. Wala namang problema. No? Wala namang nangyari. Ano ba ginawa mo? Pati ito, nag-break up mo. Ati sabi ng doktor, pinagano nila ng Lord. Ibig sabihin, yung kalagayan na yun, yung tawag sa akin, no? Kumbaga, yung kalagayan niya is life and death. So, ibig sabihin ito,
sa buhay natin, of course, no? When tragedy comes, when trial comes, saan tayo pumunta agad? Diba? Saan tayo lalapit? Saan tayo tatakbo agad? Doon natin makita kung sino tayo. Diba? Doon natin makita kung sino yung mahal natin. Kung mahal natin ng Diyos, di ba kung ikaw may sakit, sino yung pupuntahan ka agad? Di ba yung nagpumahal sa iyo? Tama? At ito yung mga anak, kapag may sakit sila, saan sila pupunta? Ha? Ako kay tatay ako pupunta ka. Kasi alam ko, masundo yung pagmamahal ng tatay ko kaysa kay nanay. No? Ganon, no? Nakita ko kasi yung nanay ko tatay hindi pa Kristyano. No? So, ngayon, basta may sakit ako, tatakbo kagad ako sa tatay ko. No? Kasi nalala ko dati, nakabangga ako ng bata kasi naglalaro kami, no? Nagbanggaan kami. So, yung bibig ng bata, yung nakabangga ko, talagang no? Parang nahiwa. So, grabe yung bubo. So, takbo ako sa bahay. No? Tapos, ano tawag yan? Pagdating ko sa bahay, doon sa gate ng aming gate ng bago, sinalungkol ko nila right, sabi ko, pero hindi ko siya alam. Sabi ko, Nay, saan si tatay? Bakit? Ano dito ba? Bakit yung tatay ko hinahanap? Kasi yun ang alam ko na tunay nagmamahal sa akin. Ano pa naman yun? Hindi pa, kasi hindi pa may COVID ko siya. So, ibig sabihin ito, hahanapin mo kung sino yung pinakamahal mo kamahal. Now, kung ikaw ay mayroong pagsubok sa buhay, sino yung una mong tatakbuhan? Diba? Kung malapit, if we are close to God, all of a sudden, it's not wrong for us to go to God directly. Right? Siya yung ating puntahan. Kakadataan. Kaya nga, yun ang sinasabi natin, no? You cannot do it not until you establish the relationship with God. Kaya mahalaga dito, you have to establish the relationship with God so that when storm comes, you are solid rock. You are standing on the solid rock. Because you know that you are in the hands of God. Pakita natin yung mga martyrs, no? Yung mga Christian martyrs, no? Even when they face death, sabi ni Peter, don't just crucify me. No? You have to crucify me upside down in the name of the Lord. Bakit nasabi niya yun? Because of his intimacy with God. At yung trust niya sa Panginoon. Diba? And of course, he was excited to meet his Creator because he knew that Salamat sa Panginoon sa umaga ito, binigay mo sa amin. Lord, purihin mo ang iyong pangalan, nakila ko ang iyong pangalan sa aming buhay. Lord, in the midst of the storm, dalangin pa rin ang pag-iingat mo sa amin. Pagkabay, bubay. Lord, we know that many storms in this life na may counter namin pa. But Lord, we pray, help us, Lord, to abide in you, to stay close to you, to have an intimacy with you, so that when storm comes, we will not be moved. We will become steadfast, immovable,
pagpalain niyo rin po ang kaloob. I-bless mo po sila, Panginoon, ng sobra-sobra. Big at siksik, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya mo sa aming buhay. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, siya nawa. Pwede na po tayo po. Amen. Lord. Okay, so, ano ba yung mga birthday? Na? Meron? Okay. Kami tayo birthday. Happy Amen. Okay, so ito si God, no? Ito si God eh. Nung maliit pa to, ito na yung maliit pa, no? 2 years old, na ayaw mo paano niya naman na pag Sunday talaga. 2 years old. Kasi ko, gigisingin ko sila, church, no? Kaya ng linggo, church si Sister Rose, kasi ganun pa rin yung church. Kaya hindi lang siya naka-church kalagiwan kasi inuubo eh. Kaya sabi lang, pag sabi ng church, sabi lang, ay ubo na, ubo na. Kaya ang tagal ubo na. So, maraming beses ka din naka-church. Okay, so, now, sana po yung faith na develop sa bata ito, tuloy-tuloy na dapat yun ang i-develop. No? Hanggang lalago. Amen? Father God, we thank you and praise you, Lord, sa buhay ni God. Cover him with the precious blood of Jesus, O God. And use him mightily for your glory. At palay mong maging kanyang pamilya, O God. In Jesus' name. Amen. Okay, so yun. Okay, so sa ating announcement, sa ating Tuesday, permitting dito tayo at Tuesday, Bible study sa church. At saka Thursday, dito. And then, permitting prayer fasting on Friday. Okay, yung Thursday, prayer meeting natin 6 o'clock yun. Okay, so yan. Okay, at wala nang ibang, okay? Okay, so pag-pray namin na yung typo, no? Hindi mamunsala sa atin. No? Amen? Na inihis tayo ni Lord sa typo na yan. Iligtas tayo. Kasi kung makita nyo sa mga pan, kung sa mga dinaanan niya, no? Talagang tanggal yung mga pan. Oo, no? So, okay, so simple yun ang sinasabi natin, no? Yung tiwala natin sa Panginoon. Amen? Okay, when the storm comes, no? Pero siyempre, hindi lang yung hangin. Yung problema talaga, yung typhoon sa buhay natin na dumarating, no? Yung mga bagyo sa buhay natin. So, kailangan maging matatag tayo. Amen? Father God, we thank you and praise you, Lord, for who you are. Magulang po sa amin, patubayan mo kami. I pray, Lord, even yung mga nasalanta ng typhoon, God. Dalangin ang Panginoon yung pag-iingat sa kanila. And Lord, we pray that you speak, Lord, to all the people, knowing that you don't want anyone to perish. Lord, visit your message to people, Lord, that they should have to wake up. People, Lord, they are messenger, your messenger of God. Waking up your people, more people, to come closer to you. That they have, that kami po'y lumapit sa inyo habang kayo po ay masusumpungan pa. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit
Be with you both now forever. Shall we all sing? Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. Yes, Lord, we love you. We love you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Son of God, whatever you are. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleanse the soul of sheep. You cleanse my soul from sin. Set the Holy Ghost within me. Set the Holy Ghost within me. Son of God, what a wonder you are. Holy Spirit, what you are. Holy Spirit, what you are. Holy Spirit, you lead us to guide us. You lead us to guide us. You lead inside us. Holy Spirit, what a comfort you are. Amen. Amen. God bless you. I love you. Okay? Meron po tayong mga kape-kape dyan.